Gandang gabi, ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol dyan sa jowa mo or sa'yo na magagalitin, maiinitin ang ulo, palaimbierna, lahat na. Yes, friend naman, ang usapan, loob mo lang ang masama, bakit naman napunta na rin pati sa mukha? Ay nako, no, ilang araw na lang nga, yes friend, ay bare months na. Pero ayan ka, imbierna ka pa rin. Alam mo, yes friend, baguhin mo na yung ganyang attitude. No, i-adjust mo na yan. Kasi meron akong fun fact para sa'yo. Alam mo ba na kapag sumimangot ka, hindi yan nakakagwapo or hindi yan nakakaganda kasi mas maraming muscles yung nagagamit ng mukha mo kapag nakasimangot ka kesa kapag nakangiti ka. Ayan, 'di ba? Tingnan mo, sa sobrang gamit na gamit yung mga muscles sa pagmumukha mo dahil sa pagiging magagalitin mo, pati mukha mo may abs na. Pero seriously speaking, mga yes friend, ikaw kung alam mo sa sarili mo at aware ka na ikaw yung tipo na laging mainit ang ulo sa jowa mo na kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo, 'di ba? Onting kibot, galit ka agad sa kanya. Onting mali niya, talaga namang away na. Alam mo, masasabi ko lang sa iyo, ang swerte-swerte mo kung patuloy ka pa rin iniintindi niyang partner mo. Kasi bihira na lang yung ganyan. Oo, bihira na lang yung taong nakakaunawa sa mga taong laging tinutoyo. Yung wala namang rason, out of nowhere, bigla na lang magtatampo, magmamaktol, tapos kapag tinanong mo kung anong problema, sasabihin niya wala. Pero meron naman talaga. Kapag hindi mo naman siya kinulit, kapag hindi mo inusisa kung anong kinakagalit niya, mas lalo siyang maiinis. O diba, ano ba talaga? Kasi kung ako yan, hindi kayo ito-tolerate. Hindi ko hahayaan na masanay kang laging nagaganyan. Yes, maybe, baka paraan mo lang yan para magpalambing ka, para magpasuyo ka. Pero to tell you, there are so many ways para magpalambing at magpasuyo nang hindi mo kinakailangang mang-away. Diba? Kung may problema ka, kung may gusto kang mangyari, kung gusto mong magpalambing, magpasuyong, kung ano mang gustong gawin sa'yo, sabihin mo, diretso. Or idaan mo sa paraan na hindi yung magmamaktol ka at maiinis ka na lang bigla. Kasi yung jowa mo, hindi naman niya manghuhula. Hindi niya alam yung rason. At wag mong sabihin, insensitive ka kasi, hindi mo alam yung nararamdaman ko. Hello, what is communication? Eh di sabihin mo. Hindi naman at all times maikiramdam lang yung partner mo. Ano pakiramdaman lang kayo? Galit ka tapos siya nauutik na kakaisip kung bakit ka nagkakaganyan. Diba? That's kinda unfair. Hindi patas yun para sa kanya. Tapos lagi ka na lang ganyan to the point na nasanay na lang siya na ganyan na yung ugali mo. Payag ka nun, yung partner mo na mabait sa'yo, nasasanay na lang na ganyan mo siya itrato. Nagmumukha naman siyang kawawa. Nagmumukha naman siyang tanga na inaaway-away mo na wala naman siyang ginagawa. Maaaring sa ngayon natotolerate ka niya, maaaring sa ngayon iniintindi ka niya. Kasi mahal ka niya. Pero hindi lahat ng tao matitiis yung ganyang pag-uugali. Knowing na ikaw yung pinili niyang makasama habang buhay. Sa tingin mo kung habang buhay kayong ganyan, habang buhay mo siyang gaganyan-ganyanin, sa tingin mo pagtsatsagaan ka niya makasama habang buhay? I don't think so. Diba? Kasi hindi naman lahat ng tao maiintindihan yung pagganyan mo. Swerte mo na nga may isang taong nagtsatsaga sa'yo Swerte mo na nga, may isang nagmamahal pa rin sa'yo kahit ganyan ka. Well, hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman mong inis, yung nararamdaman mong galit. Kasi nga naman baka nga naman din kagalit-galit talaga yung rason mo kung bakit ka naiinis, kung bakit ka naguhurimentado, diba? Pero what I'm just saying is, sana sabihin mo. Maging open ka sa partner mo kung bakit ka naiinis, kung bakit ka nagagalit. And the other thing is, kung gaano ka frequent na naggagaganyan nang walang maayos at
sapat na dahilan. Again, okay lang pong magalit, okay lang pong mainis, basta valid at maayos yung rason. Pero kung naiinis ka dahil lang kinagaw niya or hindi kanya binigyan ng balat ng chicken, kababawan yan. Diba? Maaaring naglalambing ka, nagpapasuyo ka, nagpapabebe ka, pero grabe naman, talagang pag-aawayan nyo yan. Magsasayang kayo ng effort, ng moments together, ng magkaaway dahil lang sa kababawan na yan. Alam mo sa ngayon maaari no, na mukhang okay pa sa partner mo pero may tendency pa rin na magsawa yan. May tendency maumay yan sa ganyang akto mo. At may tendency na humanap siya ng ibang tao na mas maraming time makipaglabing-labing kaysa makipaggerahan. Diba? Maaaring magsawa yan, especially kapag yung rason ng kinaiinis mo laging kababawan lang, sobrang baba, walang maayos na basihan. Ano ba naman yan? Kaya para sa mga yes pre natin, no, stop romanticizing someone or a partner na toyoin. Toyoin in a way na unreasonable na. Diba? Kasi minsan mukha na talagang tanga. To be honest. Mukha ng tangi, nagmamaktol-maktol ka dyan, diba? Mukha kang batang nagtatantrums sa kawalan. Tapos kapag sinusuyo ka naman, mas lalo kang pumapalag, mas lalo kang nagpapabebe. Ewan ko sa'yo. Tapos kapag hindi ka sinuyo, sasabihin mo, hindi mo ako mahal, hindi mo ako sinusuyo, bakit ganyan ka, hindi mo ka pinapakalma. Bahala ka sa buhay mo, malaki ka na. Hindi mo ako mama, hindi mo ako papa. At ikaw, yes friend, kung meron kang partner or jowa na, alam mo na ito, ganito yung pinag-uusapan natin, no, na magagalitin, parang dragon, kung mainis, unting kibot talaga namang, ay, namumula yung mata niya. Lumalabas na yung ugat niya sa leeg sa sobrang galit. To the point na hindi ka na rin makapagsalita para magrason, para magpaliwanag kasi wala na, galit na siya na ibato na ang lahat sa iyo. Alam mo, saludo ako sa iyo kasi meron kang pasensya. Meron kang mahabang pagtsatsaga. Kasi alam ko naman na kahit ganyang partner yung meron ka, no, nangingibabaw pa rin sa'yo yung pagmamahal. Nangingibabaw pa rin sa'yo yung pag-unawa. Pero kung gaya ka ni Biboy Bibo, na kapag galit yung partner, galit na rin. Tama yun minsan, di ba? Huwag may tolerate kapag galit siya, sabayan mo siya, magalit ka rin. That's charot lang. Siyempre mas lalo kayong magka-clash, lalo kayong mag-aaway kapag ganun, no? Pero promise, to be honest, sobrang hangang-hanga po ako sa mga taong kahit na wala na sa lugar yung inaarte ng partner nila, talaga namang tinotolerate nila or sinusuyo pa rin nila. Ay grabe, saan nabibili yung ganyang pasensya? Send link. Oo, kasi wala rin naman talagang higit na makakakilala sa kanya, 'di ba? At nakakaalam ng ugali niya kundi ikaw. 'Di ba? Kayo ang mag-partner, so dapat kabisado mo na siya kung ano yung kinaiinis niya at kung paano mo siya mapapalamig. 'Di ba? Pero I am telling you, syempre hindi dapat laging ganyan. Kung minsan nafi-feel mo na rin na medyo naiinis ka na, pumatol ka. Huwag mo hayaan na ginaganyan-ganyan ka. Kasi minsan baka nai-invalidate mo na rin yung feelings mo, di ba? Na ay, galit na naman siya, baka may ginawa na naman akong mali, baka may ginawa na naman akong hindi niya nagustuhan, ako na naman yung may kasalanan. Di ba? Nagsi-self-pity ka na, feeling mo ikaw na yung laging may kasalanan kung bakit kayo nag-aaway. Huwag ganon, di ba? Itaas mo rin or i-reason out mo rin yung mga dahilan kung bakit naiinis ka na rin, na naiinis siya. Pwede naman yun. Diba ano, lagi lang siya maiinis, tapos kapag ikaw yung nagmaktol, wala siyang pakialam. Di pwede yun, diba? That's unfair. Diba? At saka ikaw, yes friend, kung magagalitin ka sa jowa mo or maiinisin ka sa kanya, hindi pwede yung ganyan. Tapos makikita ng partner mo, napaka-jolly mo pagdating sa ibang tao, napaka-humble mo, napaka-pleasing mo sa mga nakapaligid sa'yo, tapos pagdating sa kanya, irritable ka. Ay, diba? Medyo off yun. Medyo off yun. Yung may isip ng partner mo nun automatically is, bakit ganun?
mahal ba ako nito? Kasi bakit pagdating sa ibang tao, ang haba ng pasensya niya, hindi siya basta-basta naiinis. Pero pagdating sa akin, grabe yung galit agad. Nag-escalate agad yung trigger niya, yung anger mode niya nag-on. Diba? Wag ganun. Unfair sa partner mo. Kung meron mang isang tao na dapat ay uunawain mo, iintindihin mo, walang iba kundi dapat yung partner mo yun. Kasi kayong dalawa yung magkakampi. Kayong dalawa yung mag-partner. Diba? Kapag may kaaway siya, dapat kaaway mo rin. Hindi yung kayong dalawa ang mag-aaway, hindi yung kayong dalawa ang magsasabong. Ang pagsasabong ginagawa yan kapag dalawa na lang kayo sa gabi, ha? Hindi kasi 'di ba may mga ganyan minsan na mag-partner makikita natin in public places, 'di ba? Talagang nag-aaway, talagang halos magkasakitan na, nagsasabi na, nagsisigawan na, nagmumurahan. So hindi magandang tignan. 'Di ba? Kaya ikaw kung alam mo yung trigger ng partner mo, wag mo siyang inisin. At kung alam mo naman na hindi valid or unreasonable yung kinagagalit mo, wag na, kimkimin mo na lang or hindi naman kaya idaan nyo sa maayos na usapan. Diba? Kasi hindi naman porket nainis ka, nairita ka sa kanya, yun na agad yung ipapakita mo eh. Diba? Pwede namang naiinis ako sa'yo, naiirita ako sa ginawa mo. Masasabi mo yun sa maayos na paraan. Kung gugustuhin mo lang na maging maayos talaga kayo at nang hindi nag-aaway, magagawa mo yun kung magiging mahinahon ka. Kaso nga lang, ewan ko sa'yo, masyado kang kontrabida. Kakanood mo yan ng mga drama eh. Diba? Oh. Diba? At saka, eto pa mga yespre na, alam nyo ba na sobrang stressful ng isang tao na stressful kasama? Alam niyo yun, yung nasa public place kayo, nag-gather kayo with some other people, halimbawa nasa banding kayo ng mga barkada ninyo, tapos siya ini-stress mo o hindi naman kaya habang nasa work yung partner mo, 'di ba? Busy sa pagtatrabaho, tapos kinukulit-kulit mo siya, inaaway-away mo, galit na galit ka sa chat, sa tawag. Stressful yun. Nakakautik yun. Tapos kapag tinanong ka kung anong rason, hindi mo kasi ako sinabi yan ng I love you bago ka malis kanina mag-work eh. Yun lang. Yun lang yung dahilan mo. Galit na galit ka na. Ha? To the point na nako-compromise na rin pati yung peace of mind ng partner mo. Alam niyo minsan, para mas maging harmonious ang isang relationship, we must choose our battles. Piliin natin yung mga bagay na worth it pag-awayan, worth it bigyan ng oras para pagtalunan. Hindi yung kung ano-ano na lang pinag-aawayan nyo. Hindi puro kababawan. Alam niyo sa relasyon, marami pa kayo, habang tumatagal marami pa kayong mas madidiscover, mai-encounter na mga problema. At magiging mas malaki yun pagdating ng panahon. 'Di ba? So dapat alam nyong i-handle kung ano yung dapat i-handle, kung ano yung dapat bigyan ng discussion, kung ano yung dapat pag-usapan. Hindi yung maliliit na bagay lang pinag-aawayan. Kasi nakakaubos talaga ng energy, nakakaubos ng lakas, ng effort. Sad to say, pero minsan nakakaubos rin ng pagmamahal. Hindi lahat gagawing issue, ha? Hindi lahat pagtatalunan. Pwede mong i-confront yung partner mo kapag meron kang bagay na hindi nagustuhan sa maayos na paraan. Hindi yung lagi kang naninindak. Hindi yung lagi kang nangwawarsyak. Naakala mo naman, grabe at sukdulan na yung ginawa sa'yo. Choose our battles. I-prioritize mo yung mga problema na kailangang i-address sa relasyon ninyo. Hindi yung, ano ba yan, tinignan mo na naman yung babae dun sa ano, tapos tatagal yung galit mo ng 2 months, 3 weeks, 2 weeks. Diba? It's not worthy. It's not worthy of your time, your effort, your energy, your love, and all. Nagsasayang kayo ng panahon. Nagsasayang kayo ng oras na embes sana naglalabing-labing na kayo. Nag-aaway pa kayo. Mas masarap po ang isang relasyon na peaceful. Ang isang relasyon na kapag may problemang dumadaan, maayos na pinag-uusapan.
Hindi yung nagbabatuhan kayo ng pinggan. Kaya ikaw, yes friend, kung meron kang tampo, ngit-ngit, galit dyan sa iyong partner ngayon, o sige na, hug na kayo, huwag na magtalikuran matulog. Sige na, ibaba na ang pride, yakapin mo na. Ay, hindi ka pa rin naharap, harap na, kiss mo siya. Sige na, yes friend, ngumiti ka na. Wala namang ibang nakakakita, kayo lang naman dyan. Mas masarap magmahal kapag humble ka. Oy, coming from me. At ikaw naman, yes friend, kung likas kang magagalitin kahit wala kang partner or asawa, at kung kani-kanino ka lang naiinis, ay, huwag kang ganyan. Baguhin mo na yung ganyang ugali. Diba? Dapat cheerful lang, dapat jolly lang lahat, friends. Diba? Para, bawa ngayon, may iniisip kang sama ng loob, ang bigat-bigat niyan bago ka matulog. Diba? Ikalma mo na. Sige na yung mukha mo, wag nang pang intrimitida. Kalma mo na yung mukha mo, wag na nakakunot ng ang noo. Di ba parang bago ka man lang matulog, mai-relax mo yung pagmumukha mo. Maghapon na siyang nakasimangot, kawawa naman yung noo mo. Pero kung hindi ka mapipilit, di FYI, wala akong paki kung magtanim ka ng galit. Gawin ko pang garden yan. Biligan ko pa yung inis mo para dumami at tumubo yan, magbunga yan. Dami ko lalo. Kaya sige na, yes friend ha, kayo ng partner mo, wag na masyado nag-aaway. Nakikita yan ng mga bata, nakikita yan ni Cupido, baka bawiin yung jowa mo sa'yo. Oo, ceasefire na kayo. O, kiss na, dali. Ay, so anyways, yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah.